Ramdam na ang hagupit ng Bagyong Paulo sa hilagang bahagi ng Aurora. Dumapa na ang mga pananim at umapaw na rin ang ilang ilog sa lakas ng hangin at ulan. At live mula sa Kasiguran, Aurora, na sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Ruth, kinumpirma nga ng Disaster Office ng Kasiguran na yung 24 na barangay dito ay lahat yan meron ng mga bakwit o in-evacuate dahil nga yan sa lakas ng ulan simula pa kagabi. At ngayon, Ruth, inaalam pa nila kung yung 5 flood-prone areas ay kailangan o ligtas na bang suungin sa ngayon dahil ang hinihintay lamang nila ay yung tubig na naipon sa taas pababa. So bukod naman sa baha ay inaantabayanan din nila yung mga posibilidad ng landslide at rockslide ngayon dito. Pero sa ibang mga karatig bayan, gaya na lamang sa Dinalungan, may ilan ng mga plantasyon ng saging yung dumapa at ilang ilog na rin yung umapaw. Sa Dipakulaw naman, may ilan tayong mga nakita rin na mga poste ng kuryente na tumagilid na nga sa gilid ng kalsada. At Ruth, mabalik tayo ngayon dito sa Kasiguran. Mistulang ghost town na yung poblasyon area ng ating ikutin dahil nga bukod sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay nawalan na rin ng kuryente. Kaya naman kung maririnig nyo, medyo maingay ngayon dito sa ating kinatatayuan dahil yung ilan ay gumagamit na lamang ng mga generator set para nga magpatuloy yung kanilang buhay at maging yung kanilang mga negosyo. Ruth. Rainiel, gusto ko lang malaman, di ba may binanggit ka na may mga inilikas na, pero halos kasi sunod-sunod itong mga nagdaang bagyo, no, at sama ng panahon. Yung mga yan ba ay ngayon lang inilikas o baka yung iba sa kanila dati nang naapektuhan ng iba pang nagdaang bagyo? Ruth, ito nga yung naging sitwasyon dito. So nung nagkaroon ng opong ay lumikas na rin sila dahil nga sa taas ng tubig sa kanilang lugar. At ngayon, balik na naman sila sa mga evacuation center. Let's go into the data, Ruth. Dito nga sa Kasiguran ay umabot na sa 1,022 yung apektadong pamilya. Katumbas yan ng nasa 3,000 nating mga kapatid na residente rito. Ruth. Yung susunod ko naman na tanong, Rainiel, dahil nga parang, di ba, pabalik-balik sila ng evacuation centers. Sapat naman ba yung mga relief goods dyan sa mga lugar na yan? Ruth, nakausap nga natin kanina yung MDRMO chief dito at yung ilang LGU officials. Sinabi nila na nakahanda naman daw sila simula pa nga kagabi dahil nga yung early advisory naman ng Pag-asa ay agad na ipaabot sa kanila. So yung 24 na barangay na may 24 na evacuation center ay may nakapreposition na rin na mga pagkain para nga doon sa inaasahang dagsarin ng ilan sa mga residente na maapektuhan itong Bagyong Paulo. Yan po ang Express Report ni Rainiel Pawid. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.